Ang unang kinagat ng best friend ko pagkatapos niyang maging zombie ay ako. Nang mapagtanto kong nahawa na rin niya ako at naging zombie na. Sa sobrang inis ko, kinagat ko rin siya pabalik. Pero sino ba namang mag-aakala na dahil lang sa kagat na yun, ay biglang bumalik ang katinoan niya bilang tao. Kaso, makalipas ang 1 segundo, bigla siyang lumunok ng laway. At tulalang napatingin kila mama at papa na nagtatago sa kusina. Wow! Tito, tita, ang bango nyo naman po. Nagluluto ba kayo ng sweet and sour na isda? Nagsasalita mag-isa itong si Joe Dezo habang naglalaway at akmang susugod sa kusina. Namumutla sa takot ang mga magulang ko, parang inalisan ng kaluluwa, at halos mamatay-matay na sa pagkapit sa hawakan ng pinto. Sa bagay, sino ba namang hindi matatakot kung may isang asul-abo na halimaw na tumutulo ang laway na susugod sa'yo, di ba? Siguradong mamamatay ka sa takot, kahit pa itinuring na siyang parang tunay na anak ng mga magulang ko dati. Pero kahit ganito na ang sitwasyon, hindi pa rin napapansin ng tandang si Joe Dezo na may mali. Pagewang pa siyang nakatingala para amuyin yung isda sa loob, tapos panay pa rin ang kalampag sa pinto. Ako po ito, tito, tita. Ayaw nyo na ba sa paborito ninyong bata? Buksan nyo na po ang pinto. Nang makita kong may iyak na sa takot ang mga magulang ko, hinablat ko si Joe Dezo at idinikdik ang pagmumukha niya sa harap ng salamin. Tumambad sa salamin ang 2 pangit na nilalang, asul-abo ang balat at parang dugo sa pula ang mga mata. Hala, putya, anong klaseng mga pangit to? Diyos ko, baka tumalon yan palabas at kainin tayo. Nagsisigaw sa takot si Joe Dezo at mas nilakasan pa ang pagkalampag sa pinto. Tito, tita, buksan niyo po ang pinto, may mga halimaw sa labas. Nanginginig na ng sobra ang mga magulang ko sa loob ng kusina, halos ibuhos na nila ang buong bigat nila para harangan yung salaming pinto. Kasabay nito, naakit ng ingay namin ang mga zombie sa hallway, at nagsimula na rin nilang kalampagin ng malakas ang gate namin. Joe Dezo, umayos ka nga. Ikaw yang pangit na nakikita mo sa salamin. Parehas na tayong naging zombie. Maliban sa malupit na katotohanang to, wala na akong ibang maisip na paliwanag. Pagkarinig niya doon, biglang natigilan si Joe Dezo. Nanginginig niyang hinawakan ang lawit-lawit niyang balat sa mukha. Tapos inilapit ulit niya yung mukha niya sa salamin para titigang maigi. Makalipas ang ilang sandali, napasigaw siya, hala. Oo nga no, kamukha ko. Hindi makapaniwalang lumingon siya sa akin at nagtanong, Phantom, zombie na talaga tayo. Buntong hininga at tahimik na lang akong tumango. Mukha kasing totoo na talaga ang nangyayari. Akmang sisiga na sana sa gulat si Joe Dezo. Kaso bigla niyang tinakpan ang bibig niya. Inilapit niya ang mukha niya sa akin at pabulong na nagtanong. Yung nasa kusina. Mga buhay na tao ba sila? Hindi pa ako nakakasagot, nagsimula na naman siyang lumunok ng laway habang bumubulong sa sarili. Kaya pala ang bango nila nakakatakam, tumutulo-tuloy laway ko. Teka, mali, kamot ulo siyang naguguluhan. Yung mga zombie sa mga kwento. Di ba wala dapat silang isip? Paano tayo nakakapag-usap ngayon? Nagkibit balikat na lang ako at napabuntong hiningang tumingin sa kanya. Tol, first time ko rin maging zombie, paano ko malalaman? Ang alam ko lang, kinagat mo ako, tapos naging ganitong klaseng halimaw na rin ako. Para tuluyan na siyang matauhan sa nangyayari, binuksan ko yung recording ng CCTV namin sa sala. 1 oras lang ang nakalipas, nakahilata pa ang ugok na to sa sofa, nanunood ng TV habang lumalafang ng chichirya. Binalita sa TV na may kumakalat na unknown virus. Tapos nagbiro pa nga ako, sabi ko, end of the world na ba? Aba, bigla bang nangisay itong si Joe Dezo na parang sinapian. Biglang sumugod at kinagat hanggang bumaon sa braso ko. Bago pa ako tuluyang mawalan ng katinoan, isinigaw ko kala mama at papa na magtago sila sa kusina at i-lock maigi ang pinto. Pagmulat ng mga mata ko, nagbago na ang buong mundo. Hindi ko pa nga tapos panoorin yung CCTV eh. Bigla namang nakakabingi na ang kalampag sa labas ng pinto namin. Sa sobrang lakas ng sunod-sunod na paghampas, yung mismong frame ng gate. Parang bibigay na. Sa wakas naman, natauhan na rin si Joe Dezo sa sitwasyon namin. Wala nang sabi-sabi, itinulak niya yung sofa para iharang sa pinto. Phantom, bilis, tulungan mo ako. Nagtulungan kaming dalawa na itambak sa pinto ang lahat ng kasangkapang pwede naming mabuhat sa sala.
Pansamantala naming naharang yung mga zombie, pero hindi pwedeng. Habang buhay kaming ganito, kakaunti lang ang naipon naming pagkain sa bahay. Kung maghihintay lang kami dito sa wala, baka maaga pa lang ay mamatay sila sa gutom at maging katulad din namin. Matapos ang napakahabang gulo, medyo kumalma na rin kahit papaano ang mga magulang ko. Dahan-dahan kong kumatok sa salaming pinto ng kusina. Ma, pawala na po, okay na. Labas muna kayo. Ang matatanda ay nanginginig at takot na lumabas ng kusina. Dali-dali kong iniabot sa kanila ang 2 face mask. Kahit hindi malinaw kung paano nakakahawa ang virus, tinamaan pa rin si Joe Dezo kahit wala siyang sugat. Para sigurado, takpan niyo muna ang bibig at ilong niyo. Tapos, biglang naging feeling lecturer itong si Joe Dezo. Nag-lecture pa sa 2 estudyante niya kung ano ang end of the world at kung ano ang mga zombie. Sakto namang biglang nawala ang lahat ng signal. Kung gusto naming mabuhay, kailangan naming lumabas para maghanap ng supplies. Sanay naman kaming magutom ni Joe Dezo. Pero tao ang mga magulang ko, kailangan nilang kumain at uminom. Kaya bago pa maubos ang laman ng mga supermarket, nagdesisyon kaming lamarga na agad. Buti na lang talaga, hindi gaano kataas yung floor ng bahay namin. Nagtali kami ng lubid tapos pababa na sana sa balcony nang hihina ang mga tuhod ko. Puro mga pangit na halimaw sa baba, takot ako. Nanginginig na sabi ni Joe Dezo habang nakakapit sa lubid. Anong kinakatakot mo dyan? Mga zombie na rin naman tayo ngayon. Hindi na nila tayo kakagatin, no. Pero hindi pa man ako natatapos magsalita, PTT. Biglang naputol yung lubid. Bumagsak kaming 2 na parang mga semento sa gitna ng mga zombie. Ayun, tamba ang marami sa kanila. Aray ko, sinong nanandat ng puwet ko? Reklamo ni Joe Dezo habang hinihimas ang puwet niyang patayo. Pagtingin niya sa baba, hala, anak nang. Isang naputol na nangingitim na braso pala yun. At yung may-ari ng braso, ayun nadadaganan pa niya. Kaya ayun, paulit-ulit na nag-sorry at yumuko si Joe Dezo. Lumapit naman yung mga ibang zombie sa paligid at inamoy-amoy kami. Nang maamoy nilang kauri lang din nila kami, pagewang-gewang silang nag-alisan. Ako naman, tinulungan ko pang makatayo yung ilang mga zombie brothers natin na natamba namin. Pabulong ko pang sinabi yung good manners at right conduct kahit naging zombie na tayo, hindi dapat kalimutan. Pero tiningnan ako ni Joe Dezo nang may halong pag-aalala. Phantom, paano tayo babalik mamaya? Nakasimangot siyang nakatingala sa sobrang taas ng balcony namin. Tinapak ko ang dibdib ko, huwag kang mag-alala. Hihilahin tayo ni na mama at papa paitaas. Pagtingin namin sa paligid, grabe literal na end of the world na ang hitsura ng kalsada. Puro tili ng mga naiwang tao at fiesta ng mga halimaw ang makikita mo. Baradong-barado ang main road ng mga iniwang sasakyan. Walang awang binabasag ng mga zombie yung mga bintana para kaladkarin palabas at pagpira-pirasuhin yung mga taong nasa loob. Sa ganitong sitwasyon, naging swerte pa pala namin ang pagiging zombie dahil nagsilbi itong antang-antang namin. Hinayla ko agad si Joe Dezo at sumiksik kami sa isang eskinita. Minsan, may nakakasalubong din kaming mga buhay na tao. Kaso, pagkakita pa lang sa malademonyo naming hitsura, naku, dinaig pa ang mga kuneho sa sobrang bilis tumakbo palayo. Sa wakas, nakapasok din kami sa supermarket. Puro mga kauri naming pagewang-gewang ang nandoon, at wala kaming nakitang kahit na isang buhay na tao. Aba, sobrang pabor sa amin to. Nagsimula na agad ang libreng only shopping namin. Kumuha kami ng 2 malaking flatbed cart mula sa warehouse. Tapos, walang habas naming hinakat ang lahat ng pwede. Wala pang kalahating oras, parang naging maliit na bundok na yung mga gamit sa 2 cart namin. Kaso nang tignan ko ng maigi yung 2 cart na punong-puno ng supplies, bigla akong napakamot sa ulo. Kung ibibiyahin namin to pabalik ng ganito ka-obvious, siguradong dudumugin at aagawin to ng mga natitirang buhay. Tsaka isa pa, barado yung mga kalsada Walang sasakyang makakadaan. Paano naman namin iuuwi ang mga to? Habang sumasakit ang ulo ko sa kakaisip, eksakto namang naitulak na namin palabas ng supermarket yung mga cart. Jackpot, mga pre, may nakaparada palang bike na tricycle sa mismong entrance. Biglang kuminang ang mga mata naming 2. Grabe, ito ang ultimate cargo vehicle. Maliit, siksik, at sobrang daling isingit-singit sa mga eskinita.
Isipin mo, 2 zombie, nakasakay sa tricycle at nagpaparada sa kalsada. Kahit anong anggulo mo tignan, sobrang weird at nakakakilabot ng eksena. May isang batang lalaki na nakadungaw sa bintana at pasiga na sinabi, "Mama, bilis. Tignan mo oh, may 2 halimaw na nagmamaneho sa baba." Sumilip ang nanay niya at namuti ang mukha sa takot. Mabilis niyang hinatak papalayo ang bata at padubog na sinara ang kurtina. Samantala sa baba yung isang zombie nakaangat pa ang puwet sa sobrang effort sa pagpadyak, habang yung isa naman chill lang na nakadekwatro sa likod. Medyo nakakahiya lang kasing aminin na sa gitna ng biyahe, bigla bang nalawbat yung lecheng tricycle na to. Dahil hindi naman ako marunong magmaneho kahit konti, automatic na kay João Dezo bumagsak ang mabigat na responsibilidad ng pagiging driver. Kahit may dark history pa siyang naihulog sa kanal ang minamaneho niyang sasakyan dati mas okay na siya, kesa naman sakin na. Isang road hazard na hindi man lang alam kung nasaan ang preno. Dahil walang baterya yung tricycle, naipit kaming 2 sa gitna, kaya napakagatlabi na lang si João Dezo. Lumingon siya at pasiga na sinabi, "Phantom, tumulak ka dyan sa likuran. Papadyakan natin to pauwi." Mabilis pa sa 4:00 naman akong tumango. Nang nakayuko na siya sa sobrang hirap sa pagpadyak, palihim at ninja style naman akong sumampa pabalik sa likuran ng cart. Kaya ayun ang nakita nung bata kanina. Pawis na pawis si João Dezo sa pagpadyak sa harapan habang ako, petex lang sa likod, nanunood ng view habang nakapangalumbaba at nakatulala. Wala siyang kid-ideya na nagbubulakbol lang ako. Malamang akala niya, sabay naming pinaghirapan yung biyahe, Kasi naman, ang bibilis pumadyak nung 2 binti niya. Halos maglabas na ng apoy at apoy yung mga gulong sa bilis niya Kapag malakas na ang ahon sa kalsada, tsaka lang ako nagpapanggap na bumaba para tulungan siyang itulak yung tricycle. Pero kung gaano kabigat ang tinulak ko, Diyos na lang nakakaalam nun. Sa wakas, nakapadyak din pabalik sa baba ng building. Paus na paus akong sumigaw pataas ng 2 beses. Agad na dumungaw sina mama at papa mula sa terrace, at naghulog ng lubad na gawa sa pinilipit na kumot. Sa dulo ng lubad, may nakatali pang makulay na plastic bag na may malaking tatak na Twins brand na pakain sa baboy. Naiwan pa tong sako nung huli naming uwi sa probinsya nang mag-uwi kami ng pasalubong. Sinong mag-aakalang magagamit namin to ngayon? Naamoy na ng mga zombie sa paligid ang amoy ng buhay na tao, kaya dumagsa na naman sila at pinalibutan kami. Kaso, hindi naman sila marunong umakyat ng pader. Hanggang tingala na lang sila sa ibaba habang nanggigigil sa galit. Mabilis naming isinilid ni João Dezo ang mga gamit sa sako, habang buong lakas naman itong hinihila paakyat ni na mama at papa. Ilang balik din kaming nagkandakuba bago tuluyang nahakot ang lahat. Tapos, parang mga butiki kaming gumapang paakyat ni João Dezo gamit ang kumot. Pagkapatong ng mga paa ko sa sahig, agad na lumapit sina mama at papa na bakas ang pag-aalala. Sa takot kung baka masugatan ko sila nang hindi sinasadya, agad akong kumaway na huwag muna silang lumapit. Tapos, umikot ako para ipakita ang sarili ko. "Ma, pa, huwag kayong mag-alala. Sobrang swabe ng pagkuha namin ng mga gamit." Nakahinga na sana ng maluwag ang 2 matanda, pero biglang namutla ang mga mukha nila. Nanlalaki ang mga matang nakatitig sa likuran ko. Biglang bumilis ang kabog ng dibdib ko. Paglingon ko parang humiwalay ang kaluluwa ko sa takot. Sa dami ng mga mababagal na zombie sa ibaba, sinong mag-aakalang may isang marunong umakyat ng pader na parang parkour master. Isang zombie na naka-jacket na pang sports ang mabilis na gumagapang paakyat sa terrace, gamit ang kumot na hindi pa namin nahihila pataas. Pagkatayo niya, humungol siya at akmang susugurin sina mama at papa. Teka, sumigaw ako ng malakas para pigilan siya, at sabay kami ni João Dezo na damamba at parehong yamakap sa magkabila niyang binti. Sa lakas ng kalabog, dumausdos pabagsak ang halimaw na yon. Sumubsob din kaming 2 sa sahig. Wala na akong pakialam sa sakit ng buong katawan ko. Napasigaw na lang ako ng paus, "Isara niyo yung pinto." Bilis. Ang bilis ng reflexes ni Papa. Click, agad niyang nailak ang glass door ng terrace. Pagbangon naming 3 mula sa sahig, nakakakilabot ang naging bilis nung zombing nakasuot ng pang-sports. Kakabangon niya lang, bigla siyang damamba ng malakas. Pag, ang buong mukha niya ay sumalpok at madiing nakadikit sa glass door, hanggang sa made forma na ang itsura niya.
Pero dahil naamoy niya ang sariwang tao sa loob ng bahay, tuluyan na siyang nabaliw. Pinaghahampas ng mga kamao niya ang salamin ng ubod ng lakas. Nang makita naming bibigay na ang glass door, nagkanya-kanya kami ni João Dezo ng hawak sa magkabilang braso niya at buong lakas na sinubukang ihagis siya palabas. Kaso kami pa yata ang naging parang mga basahan. Sa isang was-iwas niya, tumilapon kaming dalawa at malakas na bumagsak sa rehas ng terrace. Narinig ko na lang ang dalawang malakas na lag-utok na balian kami ng buto. Pero wala na akong panahong tignan kung gaano kalala ang sugat ko, dahil puro bitak na ang glass door. Kahit na nakapagtago na sina mama at papa sa kwarto, sa taglay na. Lakas ng halimaw na to, baka 3 hampas lang, wasak na ang kahoy na pintuan na yon. Blag, tuluyan nang nabasag ang glass door. Namula sa matinding kabat galit si João Dezo. Sumugod siya't mahigpit na sinabunutan ng halimaw. Ako naman, mahigpit na yamakap sa baywang nito mula sa likod. Gusto ko sanang kalad ka rin siya pabalik sa terrace para ihulog sa ibaba. Kaso, parang toring gawa sa bakal ang hinayupak na to, hindi man lang matinag. Imbes na siya ang hatakin namin, kami ang kinaladkad niya ng dahan-dahan papunta sa kwarto. Hanggang sa makarinig ako ng malakas na punit. Sa sobrang lakas ng hatak ni João Dezo, lapnas ng buhay ang malaking bahagi ng anit pati buhok ng zombie. Kitang-kita ang nagdurugong bungo nito. Halos maduraj na rin ang mga kamay ko, laman at dugo na lang ang nagdudugtong. Pero, pilit ko pa rin siyang hinahatak at hindi binibitawan. Tumakbo pabalik ng kusina si João Dezo at may dalang panaga. Total hindi namin siya mahayla, pupugutan na lang namin ng ulo ang hayop na to. Habang naghahatakan kami, nakarating na ang halimaw sa tapat ng kwarto ni na mama. Sa isang hampas lang ng malaki niyang kamay, nawasak at nagkadurog-durog ang kahoy na pinto. Tuluyan na akong nabaliw sa takot. Kinagat ko ng madiin ang braso niya at ngumangawang sumigaw, "Putanjay na, tumigil ka." Sigaw lang sana yon na dulot ng kawalan ng pag-asa, pero sinong mag-aakalang bigla talagang natigilan ang zombing naka-sports jacket. Tumingin siya sa akin nang nakatagilid ang ulo, taglay ang mga matang blanko, tapos dahan-daang ibinaba ang nakataas niyang kamay. Ang itsura niya ngayon ay parang isang batang pinagalitan ng magulang. Bigla siyang umatras at tahimik na nanatili sa kinatatayuan niya na hindi man lang gumagalaw. Natulala na lang ako, pati si João Dezo na may hawak pang panaga, nanigas din sa pwesto niya. Napasabi na lang ako, "Sira ulo ka, kung noon pa sana masunurin ka na. Di sana hindi tayo nagpatayan dito." May narinig kaming mahinang kaluskos mula sa loob ng kwarto, dahan-daang binuksan ni na mama at papa ang pintuan at sumilip mula sa siwang. Kaso, saktong nagkatinginan sila noong napakatangkad na zombie. Napanginig na naman sa matinding takot ang dalawang matanda. Pero kahit kitang-kita sa mga mata ng zombie na takam siya sa dugo, hindi na talaga siya gumalaw ni Katiting. Umungol siya ng mahina kina mama at papa. Parang nagbabanta na ewan, pero parang nagmamaktol din. Napatris si na mama sa sobrang takot. Kaya itinaas ko ang kamay ko, at pak, sinampal ko ang nagdurugot lapnas na noo ng zombing naka-sports jacket. Pasig akong sinabi, "Umayos ka. Huwag mong takutin ang mga magulang ko." Laking gulat ko na patungo lang nang masunurin ang halimaw na to. Nagkatinginan kami ni João Dezo, parehong iisa ang nasa isip. Biglang lumino ang lahat, mukhang hindi isang tsamba ang nangyari kanina nang mapasunod ko siya. Grabe, itong halimaw na to, talagang susunod sa lahat ng iutos ko. Para makasiguro, sinubukan ko ulit siyang utusan. "Umiikot ka nga," sabi ko. Para siyang masunur ang manika na umikot nga sa kinatatayuan niya. "Tumalon ka," utos ko pa. Pagkasabi ko noon, biglang tumalon ng napakataas yung halimaw, parang may spring ang mga paa. Tumalsik siya hanggang kisame, kaya nagkapasa at damyugo ang ulo niya. Napatanga na lang kami ni João Dezo sa gulat. Grabe, ang lala ng talon niya. Itinuro ko ang balkonahe at inutusan siya, "Pumunta ka roon at mag-antay. Kapag may umakyat na halimaw, itaboy mo pababa." Masunurin siyang naglakad papunta sa balkonahe, parang isang gwardiyang nakatayo sa harap ng basag na glass door. Tinitigan ko yung nangingitim na kagat sa braso niya at napaisip. Kanina kasi, kinagat ko siya ng buong lakas. Ibig sabihin ba nito na kokontrol ng laway ko ang mga halimaw na to? Habang nag-iisip ako, may pinulot si João Dezo na ID card sa lapag. Pangnan University.
Fantong, schoolmate pala natin siya. Sa picture, ang ganda ng babae. Naka-oversized white na basketball jersey siya na bumagay sa kanya. Kapag ngumingiti, lumilitaw yung dalawang songki niya, mukhang inosente. At parang crush ng bayan na mahilig mag-basketball. Biglang naalala ni Zhao Dezo kung sino tong sikat na babaeng to. Campus crush siya ng mga first year, yung sikat na supladang atleta. Tapos titingnan mo tong nasa harap namin ngayon, halimaw na nabakbak ang anit. Nangingitim ang balat, nakakalungkot lang isipin kung paano nagbago ang lahat. Hindi lang daw siya nakapasok sa national team. Balita ko pa, scholar siya ng school natin. Ang ganda sana niya, bakit hindi ko man lang siya nakilala noon? Napahawak ako sa baba ko at napabuntong hininga. Inirapan ako ni Zhao Dezo. Sa kurso mo ba namang yan na maghapon? Nakakulong sa laboratorio, nakakapagtaka naman kung makikilala mo siya. Pero ayos na rin to, naging ganito na tayo. Hindi na natin kailangan gumawa ng thesis at experiments. Sa wakas, may oras ka na para samahan akong mag-games. Habang nagsasalita, biglang lumungkot ang mga mata niya. Tinanong niya ako, Fantong, sa tingin mo kaya, isa lang itong masamang panaginip? Kailan kaya tayo madyay gising? Tiningnan ko ang magulong mundo sa labas ng bintana, at bigla ring nanghina ang loob ko. Sa loob lang ng ilang araw, nawasak na ang lahat, daming namatay. Baka bukas makalawa, mawala na rin tayo sa katinoan. At maging parang mga walang utak na halimaw na kumakain ng tao. Dahil doon, malungkot kong inakbayan si Zhao Dezo. Lumapit din sina mama at papa tapos niyakap kaming dalawa ng mahigpit. Wala ng pamilya si Zhao Dezo simula bata pa siya. Kaya tinuring na rin siyang tunay na anak ng mga magulang ko. Sandali lang yung yakap na yun dahil mabilis kaming kumalas ni Zhao Dezo. Natatakot kasi kaming mahawan sila ng virus. Doon lang napansin ni na mama at papa yung nakalaylay kong bali sa braso at yung likod ni Zhao Dezo na pilipit. Biglang bumuhos ang luha ni mama. At namula na rin ang mga mata ni papa. Pero wala akong pakialam, pinaikot-ikot ko pa parang bentilador yung bali kong braso. Tumawa pa ako, Ma, Pa, hindi talaga masakit. Matibay kaya tong katawan ng halimaw, baka bukas tumubo na ulit to. Sa ganitong sitwasyon, swerte pa nga siguro na hindi na kami nakakaramdam ng sakit. Fantong, bakit sumusunod sa'yo yan? Ika-ikang lumapit sa akin si Zhao Dezo at itinuro yung babaeng halimaw. Hinawakan ko at tinapak ang leeg ng babae, tapos parang may tumunog na bakal. Hindi ganito ang tunog ng normal na laman. Hindi lang siya kayang umakyat ng pader, nagiging bakal din yung katawan niya. Halatang nag-evolve ang halimaw na to. Siya pa lang ang unang mutated na halimaw na nakita namin. Panigurado, may mas nakakatakot pang lalabas sa mga susunod na araw. Dahil napapasunod naman siya, kailangan natin tong samantalahin. Itinuro ko ang mga halimaw sa baba at sinabing, Baoju, ibaba mo kami. Napatunganga siya ng 2 segundo, mukhang inintindi muna yung utos ko. Tapos bigla niya kaming binuhat sa magkabilang kamay, parang mga sisiw. Itinaas kaming dalawa, at mabilis na tumalon mula sa balkonahe. Parang naiwan sa ere ang mga bituka namin. Halos lumipad ang kaluluwa naming dalawa sa takot. Kahit pa hindi kami namamatay, paano kung madurage kami sa lapag? Hindi na namin maibabalik ang mga katawan namin. Buti na lang ang swabe niyang lumapag, at dahan-dahan niya kaming ibinaba sa lupa. Gulong-gulo si Zhao Dezo. Pupunta na naman ba tayo sa supermarket para magnakaw ng pagkain? Lihim akong bumulong sa tenga niya. Pakiramdam ko, ako yung bida sa apocalypse na to eh. Nang makita ko ang nagtatakang mukha ni Zhao Dezo, mayabang kong itinuro si Baoju. Kaya susunod sa kinyan kasi nung kinagat ko siya, napasukan ng laway ko yung sugat niya. At ikaw, naging halimaw ka man pero nakakapag-isip pa rin, panigurado dahil nakainom ka ng dugo ko. Halos maniwala na rin ako sa sobrang feeling bida kong teorya. Si Zhao Dezo naman, parang kumikislap ang mga mata matapos marinig yun. Sa sobrang tuwa, pinalo niya ang hita niya. Wey, di nga. Ibig sabihin, kaya mo nang utusan ang buong hukbo ng mga zombie mula ngayon. Hala grabe. Magsisimula na ba talaga ang magandang buhay natin sa gitna ng apocalypse? Sobrang seryoso ng mukha niya nang lumapit siya sa akin, tapos nakakatawa siyang lumuhod gamit ang isang tuhod. Hinawakan niya ang kamay ko, tapos nilagay ang kabilang kamay sa dibdib niya.
Mahal na hari, mula ngayon, sa iyo na po ang katapatan ko. Sumigaw pa siya ng, mabuhay ang aking hari. Bigla naming naramdaman ni Zhao Dezon na napakaganda ng kinabukasan namin. Mayabang kong kinumpas ang kamay ko. Tara, sasakupin natin ang mundo. Tuwang-tuwa namang sumunod agad sa akin si Zhao Dezo. Ang itsura niya, parang alalay nakaka-promote lang. Kaso, hindi pa kami nakakalayo, nakasalubong na namin ang ilang zombie na pag-alagala sa hardin. Agad kong napansin yung isang medyo maayos-ayos ang itsura. Mabilis ko itong sinunggaban at kinagat.